Amen. May buntag mga igsoon. God is good. And all the time. Amen. So maayo din tayo. Itong buhay ka just mga igsoon. Dili lang karon, dili lang kahapon, ba't hangtod sa kahaturan. Amen ba? Amen. Hallelujah. So we praise God mga igsoon for this another wonderful and joyful Sunday ngayong gihatag sa Matagusa. We praise God kay nindot ra kayo ang panahon ngayong gihatag sa Matagusa niya. Ang Ginoo nag-uban gyud kanato sa tibuok semana. Amen. So we praise God for all of the blessings ngayong gihatag sa Matagusa, sa protection and guidance, sa paghatod niya nato diri sa simbahan nga safe and sound. So atong pagpaka natong buhay nga Dios mga igsoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Amen, hallelujah. So we praise God kay nagkakita ay na pud kita karon. Nagkakita ay tangaron o nagmalipayan tanga na karon sa aton sa simbahan. And we praise God ng bisan pa sa mga kakulian kay kanang gitagaan gihapon taniya strength nga mopadayon nga mga lagad diha kaniya. Amen. Amen. So sa dili pa kita moata sa atong mga alawiton, mga igsoon, tugodi ako sa pagbasa diha sa Hebrews kapitulo 10 hangtod 10 versikulo 23 mga igsoon. So Hebrews chapter 10 verse 23, kini nag-ingon nga magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon galit niya ang iyang saad. Amen. So dalay ko ng Dios sa iyang pulong mga igsoon. So ang kini siya nga verse nagpahinumdom kanato nga magpadayon ug magpabilin nga madasigon ug malaumon puno sa paglaom diha sa pag-alagad ug pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Kini nga verse nagpasabot kini nga dili nato dudahan ang pulong sa Dios. Tungod kay masaligan gayud ang Ginoo, never siya nga mupakya sa iyang saad diri kanato mga igsoon. Nga bisan pag unsang pagsulay o kalisod nga atong masinati ug magian sa tuang pagkinabuhi diri sa kalibutan, magapadayon ang Dios sa paghatag o paghimo sa mga butang nga iyang gisaad alang sa iyang mga matinag-anon nga katawhan. Amen. Og since mga igsoon ang Dios masaligan og dili mupakya sa iyang saad, ang atong part isip Kristohanon, isip iyang anak, mao ang magpabilin sa pagtuo o pagsalig diha kaniya. Magpabilin nga malig-unon, matinod-anon ug madasigon diha kaniya. Amen. Bisag unsay estado nato sa kinabuhi mga igsoon, namang ta sa ubos o sa taas, sa kalisod o kaharuhay, atong paningkamutan nga magpabilin, nga malaumon ug masaligon diha kaniya. Amen. Tungod kay ang Dios magatuman sa tanan nga iyang kisaan sa atong kinabuhi nga subay sa iyang kabubuton. Magkalisod man ta sa kinabuhi mga igsoon, naman tayo mga nagyagya nga trials karon. Apan hinumdumi our God is greater than our problems. Atong Ginoo mas labaw sa tanan, mas nakupa sa atong mga problema. Busa magpabilin kita nga magmayak sa iyang ngalan, magpasalamat o magmadasigon kanunay. Amen. Ato siyang sayawan, ato siyang pagpakan, ato siyang kantahan, luksuhan o masidungkan. Dili lang karon kundi hangtod sa kahaturan. Tungod kay siya ang Dios nga matinaman ug angayan dayon hangtod sa kahaturan. Amen. Hallelujah. Anong pagpakan mo sa patuloy nga Dios? Ato siyang pasalamatan o akong kiyaw sa tanan sa pagpamaro. Anong atong ablihan ato ang service karon with an opening prayer mga igsoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. May buntag ka mo, Father God. Lord, we are here. We are humbly calling your name, Father Jesus. Lord, we thank you so much, Lord. Sa tanangin mo, kaayos ang kinabuhi, Father God. Thank you, Lord. Sa karoon ng tanda, kayo maghatag sa mata ko sa Father God. Nang kami magkatapok, Lord, anan nga, dahil ko na mo imubuhi ang pangalan, Father God. O magpasalamat diha ka ni mo, Lord. Lord, thank you so much, Lord Jesus. May ikaw kanunay, Lord, nagauban ka na mo, Father God. Karon tibok si manahuna, Father God. Thank you, Lord, sa tanang kadaugan nga imong gihatag sa mata ko sa Father. Thank you sa protection, Lord God, sa kanunay imong gihatag, O Lord. Thank you sa may sound ng mga biyahe, Lord God, sa kumakaubanan, Father God. And Lord, thank you so much, Lord Jesus.
Jesus, sa tanang blessings, Lord, oportunidad, ngayon kong ihatag sa mga ko sa Lord God. Thank you, Lord Jesus, at wala kami laing pasalamatan kundi ikaw lamang mo, Diyos. Tungod kay nagikan mo ang among kusog, ang kalig-on, Lord Jesus, kaano mo kay Bahalong, Father God. Lord, thank you so much, Lord Jesus, sa kasing-kasing, Lord, sa imong makanagan today, Father God. Lord, please help us, Father God, na makafocus kami, Lord Jesus, sa pagdahig sa imong buhay pangalan today, Father God. Give us focus of mind, Father God, presence of mind today, Father God, so that we can only, you alone, Father God, ang pumadahin karon, Father God. Mabayaw, Lord Jesus, hallelujah. And Lord, we pray, God, simbahan, Lord God, Sipa Church, Lord Jesus, mapuno sa imong presensya today, Father God, and that you will touch the hearts and the minds sa imong makatawan karon, Father God, na magkaiusa kami, Lord, na musimba, mupakpak, musayo, muhati sa mong pinaka-the best, Lord God, alang sa imong kahipayaan, Father God. Lord, busa, Lord, we will trust you everything, Lord Jesus, gikan sa sinagdanan hangtod sa katapusan, Father God. Ikaw lamang among Bible, Lord Jesus, among tibukan, ibuyong kinabuhi, Father God. Ikaw lamang among tapos kapasitukan sa tanan, Lord Jesus. Tungod ka ikaw ang tingihan, Lord God, sa among kinabuhi o sa tanang butang, Father God. Busa, Lord, we will praise you, we will glorify your name today, Lord God. Busa, Lord, among ibalik na ng loob, himaya ka, pasalamat ka lamang ang Lord God, sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Atong pagkakan na ng buhay na Diyos, mga son. Hallelujah. Ato siyang dagon, ato siyang sayawan, ato siyang pagpapan karutungod kay ang iyang maglipay kaya mga katawan. Amen? Hallelujah. Yes, Lord. Sing, sing, sing,
Okay, good morning, church. Okay. Okay. Okay naman tanan? Okay. Amen. Praise the Lord. So, yeah, if you have your Bible with you, kindly open it to 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. It says, "Now I want you to know, dear brothers and sisters, that what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor. But they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. They begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem." Verse 5, "They even did more than we had hoped, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do." Amen. Praise the Lord for His word. Now in this passage, Paul, the Apostle Paul, shares the inspiring example of the Macedonian churches. Although they were suffering and very poor, they gave generously, and joyfully to help other believers. Generously and joyfully to other believers. Their giving was, first, it was voluntary. It was not forced, but from the heart. Kinasing-kasing giving. It was, second, sacrificial. They gave even beyond their ability sa paghatag. Third, it is with reverence. They first gave themselves to God before giving money. And lastly, it is with zealous. They were eager and determined to give, even asking repeatedly for the opportunity na makakontribute even in the difficult times. Now, this shows us that giving, ang paghatag kuno, is not just about the amount of wealth, but also the heart and the spirit behind it. Even in hard times, their faith and joy in God move them to be generous. Magihatagon. Therefore, we, as professional Christians, first, we should give willingly and joyfully. Because true giving should come freely from the heart, not out of pressure. The Macedonians gave with joy, even if it was hard for them. Okay, sa ingon pa sa verse, they were very poor too. But why did they do that? Because they saw giving as a privilege and a blessing. When we give today, we should do it cheerfully and willingly, trusting that God sees and honors our hearts. Second, we should give ourselves to God, just as verse 5 says. Now, before giving money or any material things, the Macedonians gave their whole lives to God. Now, what does this remind us as believers of Christ? This reminds us that tithes and offerings are not just paghatag financially, but it reflects our devotion and reverence towards God. God wants our hearts first, then our material offerings. So, sa atong paghatag sa atong tithes and offerings, let's follow the examples of the Macedonians. Give with joy, not pressure, kay mas dako ang ihatag sa uban. Just like sa wali ni Pastor Dan last week, no? Lisod gid siya sundan og exhortation because it sums it all. So, also, your generosity
glorifies the Lord. And since we want to glorify God, we have to put Him first in our life, even in our giving. So, as John MacArthur, the famous theologian, says, generosity is impossible apart from our love of God and His people. But which love, generosity, not only is possible, but inevitable. Amen. Sa ako'y hatag sa mag-offer of song. Amen. Hallelujah. Ubalik ko ninyo igsuon sa ato ang pag-awit niya sa Ginoo, and samtang nag-aawit na igsuon, akong hangyo nga hatag ato ang offer niya sa Ginoo.
Amen. So I am inviting everyone to please stand and let us extend our hands sa tithes and offering. Let us pray. Our holy, holy, holy God, we come before you in the name of your Son, Jesus Christ. We praise you, O God, for all you've done for your chosen people. Thank you for giving us the privilege, O Lord, to give to your church, O Lord. What a blessing that is. That even in the midst of our sufferings, hardships, and financial struggles, O Lord, we can still give because we acknowledge your sovereignty sa among kinabuhi, O Diyos. We trust in you, O Lord. Thank you for giving us a generous heart, O God. We offer these tithes and offerings joyfully and willingly, O God, with reverence and zeal, O Diyos, because we desire to glorify your name and to put you first in our lives, even in our giving. It is our prayer, O God, that these tithes and offerings will be used according to your will to reach those people whom you've elected right before the foundation of the world. Help us, O God. And also, Lord, sa magdala sa imong pulong today, sa kinabuhi ni Brother Gerald, O Lord, I pray that in his weakness, O God, you will strengthen him, O Lord. Yes, O God. I pray that the Holy Spirit will increase his power in him, O God, so he will be able to proclaim your word with so much power and conviction, O Lord. That the transforming power of the Holy Spirit, Lord God, will move in the hearts of each people na dinhi nga naadiri sa church or even, Lord, sa online, O God. Amen. Thank you, Father God. I pray that he will be able to deliver your word with accuracy and boldness, O Lord. Salamat, O God. Help him, O Lord, and help us, O God. Let your name be hallowed. Let your kingdom come, and let your will be done, O God. These we ask in Jesus' saving name. Amen and amen. Psalms 34:18. Psalms 34:18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalms 34:18. Amen. Thank you so much. God is near to the brokenhearted. So, salamat sa Ginoo. That verse is very powerful because if you understand the verse, this is not just about brokenhearted sa imong love life. Do you know that God will use that verse, although waka ka-realize, for you to come to the Lord? Because if people are not broken, they will not desire nor realize that they need God. Kaya word nga broken kay ko Ginoo. Wala na ko'y lain nga kapaingnan. Wala ko'y lain nga pangayaw tabang. Wala ko'y lain nga kaduulan, ikaw na lang yun. So that moment of your life when you have been broken, financially, spiritually, physically, emotionally, that moment that you have been broken in everything, that moment you desire to know God. That moment you realize that you need God. That moment was the time wherein God used in order for you to come to Him. Muna, dili pa ng panahon broken ka, evil na siya. Because sometimes God will use that brokenness for us to come to the Lord. And mga tao wala kasuhay broken, they will not care about God because they are whole, they are happy, they are satisfied, they are in abundance. But the moment you are in need, broken, financially, physically, emotionally, that's the very perfect time that you remember God. Mona, brokenness is also a blessing because it will lead us to God. Pero kung brokenness, inyong i-lead ngadto sa dili maayo nga buhat, drogas, maghubog-hubog, magkalingaw outside of God's will, wasting our lives, and that will not be a blessing. Muna, katong verse, Psalm 37,
verse 8 kuha ko masayo, very powerful to us. Amen. So, arita sa atong mga announcements before we listen to the Word of God. So, praise God, as usual, as Sunday goes by, I'm always excited to tell you that we need to pray and we need to save, we need to kanang trust the Lord sa ato ang building project. So, thank you for helping us sa ato ang pag-save, sa ato ang mga financial aspects, and also thank you for the kanang pag-ampo. Kaya importante yun ang ampo sa ato ang mga pangander. So, time comes, the Lord will grant our desire for our building plan and for the church building as a building itself. So, praise God for that. And then, sa next would be, the next slide would be the men's ministry. Padayon, hapon natin pasalamatan ng Ginoo nga hapit na gyud human ang atong balances. So, we praise God because the men's ministry has been a blessing sa atong church. Not only they are used by God to encourage their family to worship God, they themselves also make a thoughtful move para dili po maimitan nato mga katawan pinagi sa pag-provide sa tua o ceiling funds. So thanks God for that. So if you want to help, there's a box there. Yeah, sa Luyo, you could also give for the Lord or the men's ministry. And then sa atong umabot nga C3 nga anniversary, that is August 25, 2025. Las 9 sa buntag igsoon, and that would be held sa Carcar City Gym, and I'm inviting you all, if you have time and if you're willing, much better you could join us. And then sa men, kung ganahan mo, or women, or youth, or children, please join our practice this afternoon alas 3 mga igsoon sa atong fellowship center. So you could help the church by, kanang joining the event. So practice ta sa atong sayaw para ang Ginoo mahimaya. And then also, indot gyud kayo no kung natay mga t-shirt or mga polo shirt no, kay the moment we go out to bring the name of Jesus and to bring the name of Sipag family, we will be easily identified ug nindot kay tan-awon pod sa picture. Labi kung makita ninyo ang atong picture sa Sipag family nga makaigsunan nato dito sa Pandrak nga lugar, and then we share the gospel, we praise God for the sponsors and the volunteers. Nindot kay tanawon nga nagyud ay mga uniformity sa sinina ba. But for this time ang C3 wala man tay t-shirt niya print karon because we opted nga next year ang ato ang t-shirt. But for this year, we are going to sell these C3 nga stickers nga atong pwede mabutang sa atong mga sakyanan o motor, or even sa balay or cellphone or anywhere you like to put it. And it will be available sa atong anniversary, and we'll try our best nga mahimo sa available even before the anniversary. So, kana siya igsuon nindot kayo nga movement nga atong suportaan because that stands on the biblical truth amidst all lies propagated in or on the world. And then this afternoon as well, I'm calling alas 2 mga 15 sa hapon, alas 2:15 sa hapon, ang padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. So I'm calling all the students sa atong D3 classes or discipleship nga magtuon ta. We have 24 lessons to fulfill or to complete, and then we will give you the certificate of completion. If kung daghan na ang graduates, so atong buhatan ng ceremony nga we have graduates of our discipleships classes. Tungod kay puhon sa mga graduate, kamo na pud ang disciple sa sunod nga mosulod sa atong simbahan. So that's our goal nga we will be disciplers, not just disciples. Kay each member of Sipag family will be disciplers, first and foremost sa ilang family. Then go outside sa immediate family. So I'm calling the men, women, children, men, women, and then the youth to join this D3 fellowship this afternoon, alas 2:15 sa atong fellowship center. And then, next slide would be
would be thank you. So thank you so much for listening to the announcements. And I believe we are ready to listen to the Word of God. Are we eager to listen sa Ginoo? Pinagi sa iyang man, kayang ipadala to preach the Word of God. Naigsoon, dili mahimong simba ang usa ka service kung without the proclamation of the biblical truth. Dili mahimong simba ang pagkanta lang. Do you know that? Kinayuban mingon, Pastor, dili na kinahanglan magwali. Pastor, dili na kinahanglan namin na magwali. Kay sa langit, wala ni wali. Ang naa sa langit, kanta na. Basahan dahil kong libro sa pinadayag nga ningon nga ang mga anghel, ang mga santos sa langit nanganta og Holy, holy is the Lord God Almighty. So katong dili ganan og pulong wali kay matog kinig wali ganan sa kanta ra gyud. Mo na ubang simbahan focus kayo sa kanta o wala na ang emphasis sa Word of God. Ang resulta maayo manganta pero why never once a verse. Maayo manganta pero kinabuhi wala na mao because wala magyud sa naman sa pulong sa Ginoo. Mo na ang atuwa is we need to strike the balance that while we equally value the songs of God, the Word of God is also much even valued. Because you know, sa langit wala na pastor magwali because it is Christ Himself is preaching because He is the living Word. He is the written Word. Mo nang sa langit wala ni magwali nga pastor kasi siya mismo ang magsulti, siya na mismo ang magwali sa iyang katawan. So today, He is not here physically with us, but He's spiritually with us. Hinagi siyang pulong, we will practice the life in heaven. Mauna sa pagwali sa pulong sa Ginoo, we need to be eager to understand the Word of God. Amen? So today, brothers and sisters, I'm going to introduce you. I know nga kailan na mo ni brother nga mawali sa pulong sa Ginoo. So atong pakpakan ng Dios sa kinabuhi ni Brother Gerald Diaz. Amen. Praise the Lord. Go. Amen, no? Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pinagpala po na Sunday sa ating lahat, no? And may tanong po ako, sino po dito yung saktan, nasugatan, and hanggang ngayon po ay meron pang dinadalang sama ng loob sa kanyang puso na hanggang ngayon na hindi niya ito na magawa na palayain ang kanyang sarili sa sama ng loob na dahil sa mga ginawa sa kanya na masama ng kanyang kapwa. Amen, no? Kung tayo po yung taong iyon, para sa iyo po yung mensahe ngayon ng ating Panginoon. At kung meron po kayong Bible, pwede po tayong makibukas sa Philemon chapter 1, verse 8 to 21. Amen. Ang sabi dito, pwede po tayong tumayo para po mapigil-galang sa salita ng ating Panginoon. Verse 8. Ngayon, bilang apostol ni Kristo, maaari kitang utusan kung ano ang dapat mong gawin. Pero dahil mahal kita, minarapat kong makiusap lamang sa iyo. Kaya bilang isang nakatatanda at bilanggo dahil kay Kristo, nakikiusap ako sa iyo para kay Onesimus na sana patawarin mo na siya. Siya'y naging anak ko sa pananampalataya rito sa bilangguan. Dati wala siyang pakinabang sa iyo. Ngunit ngayon kapaki-pakinabang na siya sa ating dalawa. Verse 12, pinababalik ko na siya sa iyo. Ang minamahal kong si Onesimus. 13, kung sana, gusto ko sanang dito na muna siya upang sa mamamagitan niya makatulong ka sa akin habang nakabilanggo ako dahil sa pagpapahayag ko ng magandang balita. Ngunit ayaw ko itong gawin nang wala kang pahintulot upang maging kusang loob ang iyong pagtulong at hindi sa pilitan. Verse 15, marahil nahiwalay siya sa iyo ng saglit upang sa kanyang pagbabalik ay hindi na kayo magkahiwalay pang muli. Kahit na alipin mo siya, isa na rin siyang minamahal na kapatid na pamahal siya sa akin at lalo na sa iyo. Ngayong hindi mo lang siya alipin, kundi kapatid pa sa Panginoon. Kaya kung ituturing mo kung kamanggagawa sa Panginoon, tanggapin mo siya na parang ako ang iyong tinatanggap. Verse 18, kung siya man ay nagkasala o nagkautang sa iyo, ako na lamang ang singilin mo. Ako mismo, si Pablo, ang sumulat nito. Ako ang magbabayad sa anumang pagkakautang niya sa iyo. Kahit na kung tutusin, ay utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Kaya kapatid, pagbigyan mo sana ang aking hiling alang-alang sa Panginoon. Paligayahin mo ang puso ko bilang kapatid kay Kristo.
Sumulat ako dahil malaki ang tiwala kong pagbibigyan mo ang aking kailangan at alam kong higit pa roon ang iyong gagawin. Amen. Let's pray po. Ama naming Diyos na banal at akila at makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na aming pag-aaralan, O God. We pray, O Lord, na sa aming pag-aaralan ngayon, O Lord, ay magdulot ito, Panginoon, ng kagalingan, kaligtasan, at mag-lead sa amin ito, Panginoon, in forgiveness, O God, upang makalaya kami, Panginoon, sa buot at sama ng loob. Lord, maraming salamat, O God. Guide me, O Lord Jesus, Panginoon, and anoint me, O Lord Jesus, Panginoon, to declare your word mightily and effectively for your glory and honor alone in Christ Jesus alone. Maraming salamat, O God. Dalangin ko po, Panginoon, buksan mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa, O Lord, to receive your word in joy and happiness, O God, upang kami, Panginoon, ay mabago, Panginoon, at ma-practice namin, Panginoon, ang bawat salita mo, Panginoon. Tumubo ito, Panginoon, na mabubuting gawa para kami, Panginoon, ay maging mabuti mong lingkod. Maraming salamat, O God. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen, no? Pwede na pumupong na lang. Amen, no? Isa sa mga problema natin, ang nagiging resulta ng mga taong nanakit sa atin, ay yung sumama ang loob natin sa kanila. Nakakaisip tayong gumanti na lang. Kasi tinatanong mo sa iyong sarili, bakit ako inaagrabyado? Bakit ako ginagawa ng hindi maganda? Bakit ako inaabuso? Lalo na ng mga taong wala ka namang ginagawang masama. Amen. Alam niyo, ang katotohanan ay ganito. Hindi natin maiiwasan na mayroon at mayroon talagang mga taong makakasakit sa atin. Amen. Na maging yung mga taong hindi natin kilala at nakilala lang nila tayo sa mga kwento ng mga taong may sama ng loob sa atin. Na gumagawa sila ng hindi magaganda sa atin. Kapag narinig natin yon, alam natin nasasaktan tayo. Amen. At alam ko na lahat tayo nasaktan, sumama ang loob, nagkaroon ng bitterness at dumating sa point na gusto na natin gumanti. Amen. At ngayon, ang ating pag-uusapan is letting go of the past, embracing the future. Amen. Saan ito ay matututunan natin ang buhay ng isang tao na nagngangalang Pilimon. So, sino nga ba si Pilimon? Si Pilimon ay nakakilala sa Panginoon noong si Apostol Paul ay nasa Ephesians. At 3 taon na nagtuturo si Apostol Paul. At na-meet niya ang isang taong taga-Colosas, taong mayaman at mayroon siyang mga servants. Walang iba kundi si Pilimon. At noong marinig ni Pilimon ang message ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, nanampalataya itong si Pilimon at umuwi siya sa Colosas at nag-host siya ng gawain sa kanyang bahay. At isa siyang leader, possible, isa siyang pastor, na nag-lead ng house church or sa madaling salita, house Bible study sa Colosas. At mayroon siyang isang servant na ang pangalan ay Onesimus. Sa English, Onesimus ang pronunciation siguro nun. That time, kapag ikaw ay mayroong servant, yun ay property mo. Kasi binili mo yun. Kaya kapag nagkasala sa iyo ang servants mo, pwede mo siyang saktan, pwede mo siyang ipakulong, at pwede mo siyang ipapatay sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Amen. Ang sabi mismo ng salita ng Panginoon in the book of Philemon, tumakas itong si Onesimus na hindi niya dapat gagawin yon. Kasi property na siya at binili na siya ni Philemon. Amen. So dahil sa ginawa ni mismo ni Onesimus, ang mababa na lang na gagawin ng kanyang master sa kanyang servant ay ipakulong siya. At tatakan ng 2 F sa kanyang noo, na kung saan ito ang magiging tatak ng isang tumakas na servant. Ngayon, sinasabi mismo ni Apostol Paul na itong tao na ito, na hindi lang kasi siya basta tumakas, mayroon siyang ninakaw kay Philemon. Siguro po, no, kung tayo si Philemon, no, that time, no, siguro kung tayo yung ginawa ng gano'n, no, ninakawan tayo, ginawan tayo ng masama, siguro, no, kinikurse po natin yung taong na yun. Baka sinabi natin, sana maghirap yung taong tayo, sana magkasakit siya or something na kung ano yung mangyari sa kanyang masama. Nung time na yun. Maaaring ipakulong natin yung taong yun. Or kung mabait naman talaga tayo, tatatakan na lang natin siya ng tatak na pang-slave na marka, yun ay na isang tatak ng isang fugitive or takas.
Kaya tingnan natin ang sinasabi ng verse 17 to 18 ng Philemon chapter 1. Sabi dito sa verse 17, kaya kung itinuturing mo ako kamanggagawa ng Panginoon, tanggapin mo siya na parang ako ang iyong tinatanggap. 18, kung siya man ay nagkasala at nagkautang sa iyo, ako na lamang ang singilin mo. Amen. So ang tanong po natin, what can we learn from Philemon's life? Amen. No, sa ating pong outline, no, meron po akong ginawa na 1 point lamang po. Wala po tayong pag-uusapan today ang forgiveness. Amen. Sa mga susunod po na point, sa susunod na point na lamang po yung second point ko, sa mga susunod na torno ko. Pero ngayon po, magpo-focus po tayo about forgiveness. Amen. And, number 1, forgiveness. Ano nga ba ang pagpapatawad? Ang ibig sabihin ng pagpapatawad sa isang taong nagkasala ay pagpapalaya sa galit, sama ng loob at paghiganti. At nagtitiwala ka sa Diyos na mag-handle siya ng situation mo. Someone said, to forgive is to set prisoner free and discover that the prisoner was you. Amen, no? Sinulat po yan ni Lewis B. Smedis. Ang pagpapatawad ay parang pagpapalaya sa isang bilanggong sa isang bilanggo at ang nakabilanggo na yon ay ikaw. Sabihin ko sa inyo, hindi kayo lugi kung nagpapatawad kayo. Amen? Dahil kayo po yung lumalaya pag kayo po yung nagpapatawad. Amen. So, para po mas maintindihan po natin yung about forgiveness, is meron po akong ginawang 5 key points to understand about forgiveness. Kaya number 1, forgiveness is a choice. Amen. Ang forgiveness ay isang pagpili. Hindi tayo nakabase sa ating emotion. Hindi ko itinuturo na hindi naya tayo sa ating nararamdaman. Tandaan ninyo, ang emotion ay isang malaking blessing kung alam natin itong gamitin. Na huwag mong iaalaw ang emotion na siya ang magkocontrol ng iyong decision. Ang emotion ay hindi ginawa para magdesisyon. Ang emotion ay ganito. Kung ano man ang narinig mong balita, for example, malungkot yung narinig mong balita, syempre, malungkot din ang tugon ng iyong emotion. Kung masakit yung balitang narinig mo, syempre masasaktan ka. Kung nakakaiyak yung balita na narinig mo, syempre maiiyak ka din. And kung nakaka-inlove o mga sweet na salita yung maririnig mo, ang tugon ng emotion dyan, syempre nakakakilig. Amen. At kung ang narinig mo ay nakakagalit, ang tugon ng iyong emotion ay galit. Kapag ginawan ka ng masama, masakit ang nararamdaman mo. Pero choice ang bitterness at ang revenge. Amen. Tayo ang mamimili ng magpapatawad ba tayo o hindi. Ang pagpapatawad ay hindi nangangalugan na kinalimutan mo na yung kanyang ginawa. Nandun pa rin ang sugat. Parang sugat na pag naghilom, nandun pa rin ang kanyang peklat. Hindi mo pa siya nakakalimutan, pero wala nang sama ng loob. Wala nang pagiganti. Kung nagpapatawad ka, naalala mo pa siya. Ang pagpapatawad ay hindi mo binabali, wala ang sakit. Kasi minsan, okay, patatawarin ko siya, pero hindi na ako masasaktan, pero hindi, nandun pa din ang pain. Kapag pinatawad mo na ang isang tao, di ba, ginawan ka ng hindi maganda. Pinili mo magpatawad, hindi instantly na yung pain is mawawala. Process pa rin yon bago mawala yung pain. Nandun pa rin yung pain, wala pa rin pagbabago, nakakaramdam ka pa rin. Kaya kailangan natin na maintindihan kung bakit itinuturo ng salita ng Diyos na kailangan magpatawad tayo. Tayo kasi yung mamimili, bagamat ito ang sinasabi ng salita ng Diyos na ng Diyos na tayo ang mamili, magpatawad ba ako o hindi. Ngayon, para maintindihan natin na nandun pa rin yung pain. Kung kahit magpapatawad ka, nananatili pa rin yung pain. Pero, pag nagpatawad ka, doon na nagsisimula ma-heal yung pain na nararamdaman mo. Amen. Ngayon, para maintindihan natin, pag nagpatawad ako, nandun pa din ang nararamdaman ko, nandun pa din yung sakit ng lason ng halik. Amen, no? Minsan po, no, sino dito yung nasugatan, nasaktan, iniwan, pinagpalit kay ex, o sino dito yung mga nakakaramdam parang mga gano'n, no? No?
Maaaring pag naalala ko yung kanyang ginawa, nasasaktan pa rin ako. O sa tuwing makikita ko siya, nasasaktan pa rin ako. So, hindi ka in denial sa iyong nararamdaman. Ang pagpapatawad ay pag-let go mo ng iyong resentment and anger. Kaya pag sinabing forgiveness is a choice, ang nilelet go ko ay yung aking sama ng loob. Ang nilelet go ko ay yung desire na gusto kong magganti sa taong iyon. Yung nilelet go ko is yung grudges na iyon. Remember, forgiveness is a choice. At ito ay maaaring magdulot sa ating ng malaking kapayapaan, kalayaan, at kagalingan sa atin. Amen. Bakit po tayo pwede itong magdulot ng kapayapaan sa atin? Di ba pag meron po tayong sama ng loob sa ating kapwa, minsan hindi tayo makatulog, kahit makakain, hindi tayo makakain. Minsan parang feeling mo may sakit ka pag meron kang sama ng loob. Pero once na nagpatawad ka, doon po para tayo nakakalaya tayo, lumalaya tayo sa sama ng loob. Amen. And second key points to understand about forgiveness. Forgiveness is a process. Forgiveness is not a one-time event. It's a process. Iba-iba ang lalim ng sugat na iniwan ng mga taong nanakit sa atin. Gaya ng sugat mas malalim, mas matagal maghilom, at mawala ang sakit. So, nire-require dito ang patience, ang time, ang effort. Forgiveness is a journey. Proseso ito, kaya needed dito ang ating patience. So, matagal yung pain na yon. Amen, no? Kaya naman po, no, kung process po yung forgiveness, no, ang advice ko po sa mga taong nakagawa ng masama, kung pinatawad po tayo ng ating kapwa at natanggap po natin yung kapatawaran na yon, so, pilitin po natin na huwag nang gawin ulit yung kasalanan na ginawa natin kasi po hindi po madaling magpatawad. Process po ito. And kailangan po ito ng time para mag-heal po sa puso ng taong nagawa natin ng masama. Kaya kung maaari po, huwag po natin gawin na yung kasalanan ginawa natin sa taong yun kung natanggap po natin yung kapatawaran niya. Amen. And third key to understand about forgiveness is not condoning. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinikonsinti mo yung maling action na ginawa ng tao sa iyo. Maaari mong patawarin ng isang tao na hindi mo kinukonsinti ang kanyang ginawa sa iyo. So yung pagpapatawad, hindi nangangahulugan na naging konsentidor ka. Kasi minsan sinasakayunan ko yung mali niya, hindi gaya ng... Kasi minsan, iniisip natin na pag nagpatawad ka, parang sinasakayunan mo na din yung ginawa niyang mali. Hindi. Ganyan ang Panginoon. Hindi ganyan ang ating Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo noong nandun siya sa krus, sabi niya, Ama, patawarin sila. At hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi konsentidor ang ating Panginoong Jesus, kundi pinili niyang patawarin pa din ang mga taong nagpe-persecute sa kanila. Sa kabila ng ginawa nila sa ating Panginoong Jesus, walang ginawang masama ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng Bible, hindi siya nagkasala, pero sa kabila ng lahat ng ito, ano ang ginanti sa kanya ng mga tao? Pero anong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ama, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi kinukonsenti ng Panginoon ang mga mali ng mga taong ito. Kaya maliwanag na kapag nagpatawad ka, hindi nangangahulugan na ikaw ay konsentidor. Babalik tayo doon sa isang statement na kung ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa isang taong bilanggo, na ang bilanggo ay walang iba kundi ikaw. Amen. And number 4, key points to understand about forgiveness. Forgiveness doesn't depend on the offender. Amen. Tandaan ninyo, ang principle ng mundong ito ay ganito. Nakadepende ang aking ugali sa kausap ko o sa aking kapwa. Mga kapatid ko, hindi ganon ang principle ng Bible. Kasi kung nakadepende ang ating ugali sa ating kapwa, magiging ganito ka. For example, kapag mabait ang ating kapwa, edi mabait ka. Kapag masama ang ugali ng ating kapwa, edi masama rin ang ugali mo. Kung magagalitin ng iyong kapwa, then magagalitin ka din. Kung mapanirang puri ang iyong kapwa, then mapanirang puri ka din. Kung marites ang iyong kapwa, edi marites ka din. Amen po ba? Wala pong hunyango na Kristiyano, no? Alam niyo yung hunyango? Kung saan siya nakadikit, ganun ang kulay niya. Kung nakadikit siya sa brown, nagiging brown din siya. Kung nakadikit siya sa green, nagiging green din siya. Walang hunyangong Kristiyano, amen? Sa mga workers, meron po bang hunyango dito? Amen?
na kung tatamadin yung co-workers natin, tatamadin ka na rin sa pag-serve mo sa Panginoon. I pray po, no, walang hunyango sa Sipag Family. Why? Dahil may kanya-kanya po tayong dalahin to serve God, to give glory to God. Amen po? Ang ating ugali ay hindi nakadepende sa ugali ng ating kapwa. Ngayon, ganito ang ibig kong sabihin. Ang ating pagpapatawad ay hindi nakadepende sa taong gumawa sa akin ng masama. Madalas, ang kaisipan natin ay ganito. Patatawarin ko lang siya kung hihingi siya ng tawad sa akin, kung lalapit siya sa akin at hihingi siya ng tawad. Babalik ulit tayo sa sinabi ko. Forgiveness is a choice. Kaya abangan natin yung second point ko po sa susunod kong mga torno, no? Na pag-aaralan natin, ang susunod na sa torno ko na susunod naman pag-aaralan natin is all about reconciliation. Na makikita natin ang kaibahan ng forgiveness at reconciliation. Tandaan po natin ito, na ating sariling pagdesisyon, sa ating sariling pagdesisyon na magpatawad, regardless of their action. So ano man ang ginawa ng ating kapwa, nasa atin pa din ang pagdesisyon, magpapatawad ba tayo o hindi. Amen? Amen, no? Alam niyo po, no? Habang ginagawa ko itong preaching ko na ito, no? Mismo ako, nakaranas ako, no? Na nire-review ako ng preaching ko, no? Alam niyo, no? Meron kaming hindi pagkakaunawaan ng aking asawa. Then, accidentally, nagme-meditate ako ng salita ng Panginoon sa preaching ko na ito, na ginagawa ko yung 5 key points to understand about forgiveness. Biruin mo, no? Ginagawa ko yung 5 key points to understand about forgiveness. Tapos busy ako sa pangangaway ko sa asawa ko. No? Parang sinasabi sa akin ng Lord sa isip ko, no? Practice what you preach, no? Sinasabi sa akin ng Lord, no? No, siyempre ako naman po na isang marupok, no? Ako na lang po nagbigay sa asawa ko. Amen. Peace tayo. Amen, no? Amen, no? In Matthew 18, lumapit si Peter sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi niya, Panginoon, makilang beses po ba ako magpatawad? Makapito po ba? Amen. Basahin natin in Matthew 18, verse 21 to 22. In NLT version. Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. Amen, no? Bakit sinabi yun ni Peter? Siguro gusto niyang i-impress ang Panginoon, no? Nung sinabi niyang 7 times po ba akong magpapatawad sa aking kapwa pag siya'y nagkasala sa akin? Bakit po sinabing parang gusto ni Peter na i-impress ang Panginoon? Dahil ang turo po ng mga religious leaders that time, kapag nagkasala sa iyo ang isang kapwa ng isang beses, na yung kapwa ng isang beses, patawarin mo siya. Tapos makagawa na naman siya ng kasalanan that day, patawarin mo siya. Ikatlo o ika-4 na nakagawa na naman siya ng kasalanan sa iyo, patawarin mo siya. Pero ang pang-5 na yon, hindi na yun mapapatawad. That is unforgivable. Hindi na mapapatawad yun. So maximum 4 times na sa isang araw na patawarin mo ang isang tao. Yun ang itinuturo ng mga religious leaders that time. No? Na dapat limited lang ang pagpapatawad mo. At yun din ang itinuturo ng mundong ito. Na mayroong limitation ang ating pagpapatawad. So ano ang ginawa ni Peter? Tataasan ko nga. So kung ang religious leader, maximum nila ang pagpapatawad sa isang tao is 4, so gagawin ko ang 7. Kaya sabi ni Peter, Lord, makapito po ba ako magpatawad sa aking kapwa kung siya'y nagkasala sa akin? Ang sagot ng Panginoong Jesucristo, Peter, hindi ko sinabi sa iyong 7 times, kundi 70 times 7. So, kung ikaw kumpitin po natin yung 70 times 7 is equal 490, kung daw nagkamali. Amen, no? No? So, meron po bang nagkakasala sa atin dito na 490 times? Na sa isang araw, meron po bang nagkakasala sa inyo ng 490? I hope po, no? Wala naman po, no? So, ang itinuturo po ng salita ng ating Panginoon na 70 times 7, hindi po ito patungkol rito sa usapan ng number. Ang usapan dito, ang pinupoint ng Panginoon, na ang pagpapatawad ay gracious, na tayo ay maging generous sa ating pagpapatawad. Amen po ba? Tandaan nyo, napaka-generous ng ating Diyos sa pagpapatawad anytime makakalapit tayo sa Kanya through Jesus Christ. Bilang mga anak niya, at pag humingi tayo ng tawad,
ang Diyos pinapatawad tayo. At muli ganito, nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, yung ating past, present, future, at ang ating kasalanan, in-erase yun ng Diyos, pinatawad tayo ng Diyos by grace through faith in Christ. Ganoon magpatawad ng Diyos. So maaaring sabihin ng iba, bakit humingi pa din ako ng tawad sa Diyos kahit ako ay Kristiyano na? Bakit yun pa din ang kinukuman ng 1 John 1:9? Ang usapan dito, ang dinidevelop po doon is yung humility natin sa atin. First, humility. Pangalawa, ay para sa restoration natin, sa relationship natin sa ating Panginoon. Yun po yung pinupunto doon. So, mga kapatid ko, kapag magpatawad tayo, dapat po na magpatawad pa rin po tayo. That willing pa din dapat tayo na magpatawad kahit na yung tao, kahit na yung offender po natin, ay hindi lumalapit at humingi ng tawad sa atin. Babalik po tayo na ang pinapalaya mo mula sa kulungan ay hindi siya, kundi ikaw. Ikaw yung pinapalaya mo, sarili mo yung pinapalaya mo kung nagpapatawad ka sa iyong kapwa. Amen po ba? Dahil ang pagpapatawad, tinatanggal mo ang bigat ng dala mo. Ano ba yung bigat na yon? Ang sama ng loob, bitterness, at paghiganti. Amen. So, number 5, forgiveness is reflection of God's nature. Sino ang modelo ng pagpapatawad? Walang iba, kundi ang Diyos. The forgiveness offered by Jesus Christ set an example and inspired us to forgive others. Amen po ba? Kaya ngayon, ang napakalaking utang natin sa Diyos, napakalaking kasalanan natin sa Diyos, pinatawad tayo ng Panginoon, and huwag niyong kalilimutan na forgiveness ay isang gift ng Diyos sa atin. Amen po? It means, hindi natin deserve ang pagpapatawad ng Diyos. Ang sabi ng Bible in Romans 6, verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang dinidiman talaga ng Diyos sa atin is kamatayan. Yung justice ng Diyos ang dinidiman talaga sa atin kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Hinihingi ng Diyos ang hustisya. Ang akala ng iba noong naipako si Jesus Christ, na ang pinapakita lamang doon ay love ng Diyos. Hindi hanggang love lang ang pinapakita din doon ng Diyos. Ang pinapakita din doon ng Diyos ang wrath and justice ng Diyos. Yung galit at yung katarungan, yung justice ng Diyos. Totoong mahal tayo ng Diyos, pero kailangan may magbayad ng ating mga kasalanan para tayo ay mapatawad. Naalala nyo yung sinabi ni Apostol Paul sa ating binasa kanina kay Philemon? Ang sinabi niya kay Philemon, anuman ang pagkakautang ni Onesimus sa iyo, hindi niya sinabing palampasin mo na lang yon. Sinabi niya, babayaran ko yon. So, kailangan mayroong magbayad. Ganon din sa kasalanan, kailangan mayroong magbayad sa ating mga kasalanan. Kailangan mayroong magbayad. Hindi natin kayang bayaran yun. At sino ang nagbayad? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang tinuturo ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala ang Panginoong Jesus, pero dahil sa atin, anong nangyari? Inako niya ang lahat ng kasalanan natin. Ginawa niya, binayaran niya ang lahat para sa ganon. Sabi ng salita ng Diyos, magkaroon ng kapatawaran. Mapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen po. No? Kung i-imagine po natin, no, nung nandun po ang Panginoon sa krus, no, nung binigay po ng Diyos yung pagpapatawad niya sa atin, no, sinabi ng Panginoon, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? No? Alam niyo po, sabi po ng mga Bible scholar, na habang ang ating Panginoong Jesus po, no, is nandoon sa krus, ang Diyos Ama po ay pansamantalang tumalikod sa Kanya. Alam niyo po kung bakit? Kaya nga po nasabi ng Panginoon, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo po kung bakit? Sabi po ng mga Bible scholar, na ini-illustrate po nila yung nangyari po nung event na yon. Sabi na, kaya daw po tumalikod ang Diyos Ama sa Panginoon habang nandun siya sa krus. Kasi hindi niya kayang makita yung kasalanan na dalat atang-atang ng Panginoong Jesucristo sa balikat niya habang nandun siya sa krus. Because God is sobrang holy and righteous. So hindi niya kayang makita yung kasalanan na pasan-pasan ng anak niya sa krus. Amen po? Dahil po sa pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, hinayaan niyang mamatay ang kanyang anak upang magkaroon po ng kabayaran ang ating mga kasalanan. So, ang forgiveness ay gift ng Diyos sa atin. Ngayon, bilang mananampalataya kasi, madalas sinasabi ng marami ganito. Sinasabi ng mga unbelievers, ng mga hindi tunay na mananampalataya, ganito. Sinasabi nila, ang Diyos lang ang nagpapatawad. Siya lang yun, hindi ako. So, pero kung ikaw ay isang Kristiyano,
isang Kristiyano na, naranasan mo na ang pagpapatawad ng Diyos, at dahil naranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos, then ikaw ngayon ang magpapatawad. Amen po ba? Bakit yun na ngayon ang motivation mo? Dahil ikaw ay anak ng Diyos. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, dapat makita sa iyo ang Christ-likeness. Isa sa katangian ng Diyos ay maging mapagpatawad. So, pinatawad tayo ng Diyos, ngayon, tayo din ay magpatawad. Amen po ba? So, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, din magpatawad ka din. Gaano man kasakit, gaano man kalaki, or kahit hindi mo na kayang kainin yung kasalanan na ginawa sa iyo ng iyong kapwa, dapat magpatawad ka. Amen. So, ano ang dapat natin gawin? Ano yung mga dapat natin gawin para maibigay natin yung forgiveness na to? Number 1, let go of grudges and bitterness. Amen. Hindi ko sinasabing huwag tayong masaktan sa ginawa ng mali sa atin ng ating kapwa. Lahat tayo nasaktan. Hindi ako naniniwala sa nagsasabi na wala na po akong pakiramdam. Meron at meron pa rin tayong nararamdaman. Maging ang pinaka-mature sa church na ito, sure ako na nasasaktan pa rin siya. Minsan hindi ko maunawaan yung logic ng iba na magsasabi ng ganito, no? Na, brother, sister, may sasabihin ako sa'yo na huwag ka sanang masasaktan, no? Huwag ka sanang masasaktan, no? Kung masakit yung sasabihin niya, syempre, masasaktan pa rin tayo. Syempre, kasi may feelings tayo eh. Di ba? Kakarnalan ba yun? Kakarnalan ba kung masasaktan ka? So, hindi yun kakarnalan. Kasi meron tayong feelings. Ang tamang sabihin ay ganito. Huwag sanang sumama ang loob mo sa sasabihin ko. Kasi oo, masasaktan, pero pipiliin. Pipiliin mo bang sumama ang loob mo o hindi? Kaya iwasan yung sabihin, huwag masaktan. Parang sinabi niyong wala kang feelings. Amen, no? Imposible po yun dahil isip po ng Panginoon yung feelings natin, no? Ano ba ang ibig sabihin pag sinabing let go of grudges and bitterness? Ito kasi ay isang pagdidesisyon na nire-release mo na yung damdamin ng pagkapuot, sama ng loob, at paghiganti. Kung saan binibigyan mo ng daan ng iyong sarili na mag-move forward with peace and well-being. So, the question is, what to do to let go of grudges and bitterness? Alam ko, aminado naman ang iba. Sumama ang loob natin na hindi lang tayo nasaktan, kundi sumama din ang loob natin. Possible pa nga na gusto natin gumanti sa mga nagkasala sa atin. Maaaring iniisip natin, sana mayroong masamang mangyari doon sa taong yon. Sana huwag siyang maging successful. O halimbawa, ganito na lang. Na lahat ng mga nakasakit sa iyo, kunwari sinaktan ka ng tao, then lahat ng iisipin mo sa kanyang masama, mangyayari sa taong yon. Gusto mo ba natin yun, no? Kunwari sinaktan ka, hindi maganda ang ginawa sa iyo ng tao. Nasa isip mo, maghirap sana siya. At nangyari, naghirap nga yung taong yon. Mukhang maganda, no? Mukhang maganda, no? Sinaktan ako ng isang tao, mapupul sana ang paa niya. At natanggal nga ang paa niya kinabukasan. Amen, no? Kristiyano po ba yung dating? Amen, no? Siguro po hindi. Hindi po, no? Kasi kung gano'n ang mangyayari sa lahat ng taong nanakit sa atin, lahat ng iisipin natin ng pangit, mangyayari sa tao na yon, what if yung mga nasaktan mo naman, yung iisipin nilang pangit sa'yo is mangyayari din sa'yo? Gusto po ba natin yon? Amen, no? Sure po, hindi po natin gusto yun. Hindi, syempre. Pero tingnan nyo, maraming mga tao, napaka-unfair. Gusto natin ng justice, pero ayaw natin ng mercy. Alam nyo kung ang isip ng Diyos na imbis na grace and mercy, tapos ang ibibigay niya sa atin ay justice, sure, nasa impyerno na po tayo lahat. Amen? Why? Dahil walang matuwid sa atin, kahit isa walang matuwid. Sabi po ng Romans, amen po? Inuuna natin ang justice kaysa mercy. Pag tayo naman yung nagkasala, gusto natin mercy, hindi justice. Amen, no? Now, balik tayo sa tanong natin, what to do to let go of grudges and bitterness? A, remember that God has forgiven you. Amen. Huwag po ninyong kalilimutan yan. Mayroong nagpatawad sa inyo. Una sa lahat, kahit sobra dami ng ating mga kasalanan na ito, na hindi natin kayang bayaran, pinili ng Diyos na patawarin ka. Patawarin ako.
kahit hindi natin yun kaya bayaran, pero pinili ng Diyos na patawarin tayo. Amen po ba? In Ephesians chapter 4 verse 32, sabi dito, instead be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Amen po. Anong ibig sabihin? Bakit may salitang dahil kay Kristo? Amen po. Meron kasing nagbayad. Meron po kasing nagbayad ng kasalanan natin. Kasi hindi mo kayang bayaran lahat ng utang mo sa Diyos. Napakalaki ng kasalanan natin sa Diyos, pero mayroong nagbayad. Si Jesus. Kaya yun ang pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Merong nagbayad, merong nag-intervene para sa ganoon maging regalo ang pagpapatawad at manatiling tapat at banal ang Diyos dahil sa pagpapatawad niya sa atin. Bakit ko po nasabi na sa pagpapatawad ng Diyos sa atin through Christ ay nanatili siyang tapat at banal at matuwid? The answer is because of the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. Amen, no? Para mas maunawaan po natin kung paano po tayo pinatawad ng Diyos at kung paano po nanatiling tapat at banal ng Diyos sa pagpapatawad niya sa atin. Meron po akong illustration na sasabihin sa inyo. Hihiramin ko muna po yung illustration ni Paul Washer na aking pinakikinggan na isang reformed pastor po sa YouTube. No? Ito po yung ano niya. Nagandahan po ako sa illustration niya dito, no? Sa kung paano tayo napatawad ng Panginoon. Sabi po, meron po siyang dalawang karakter na illustration po dito. Merong isang righteous judge at merong isang criminal. Yung righteous judge na po yun, parang parang representante siya ng Diyos, at yung criminal tayo po yun. Pero, ito po, yung righteous judge na yun, sinasabi ng mga tao, mabait siya, mabuti siya, maawain yung judge na yun. Then, merong isang kriminal na nakapatay ng isang tao. Then, lilitisin na siya sa husgado at yung judge ang may hawak ng kaso niya. Then, ang ginawa ng judge, dahil mabuti siya at dahil mabait siya, ang ginawa niya, inakwit niya yung gumawa ng murder, yung kriminal na yun. Inakwit niya, pinatawad niya kasi mabuti siyang tao eh. Mabait siyang tao. Then, ginawa niya, inakwit niya. So, kung ikaw yung kamag-anak nung taong pinatay na yon, sasabihin mo bang mabuti pa rin yung judge na yon? Sasabihin mo bang nakuha mo yung justice na talagang matuwid yung judge na yon? Siyempre po, hindi, sasabihin natin sa judge na yon, nabayaran siya, injustice siya, masama siyang judge. So, hindi po ganun ang ginawa ng Diyos na pagpapatawad sa atin. Amen po? Ang ginawa pong pagpapatawad ng Diyos sa atin para manatili yung katapatan niya, kabanalan niya, at hindi niya suwayin yung sarili niyang batas na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ginawa po ng Diyos, pinadala niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak upang mapatawad po tayo. Meron pong nagbayad ng kasalanan natin. Meron pong ipinalit ang Diyos para hindi po tayo, imbis na tayo ang mamatay, ang kaisa-isa niyang anak ang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya naman po, kaya ako nasabi na dahil doon sa ginawa ng ating Panginoon, sa finished work ng ating Panginoon on the cross, na natiling tapat at banal ang Diyos. Dahil hindi niya tayo basta-basta pinatawad, kundi may nagbayad ng mga kasalanan natin. Parang yung utang po natin sa tindahan, na meron po tayong kapatid or kaibigan na nagbayad nun. Hindi po natin basta-basta lang din po tayo basta-basta na pinatawad, kundi may nagbayad po ng ating mga kasalanan. Amen. Kaya sabi ni Apostol Paul na, mga mananampalataya, mga kapatid, patawarin na ninyo ang isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya pag naiintindihan mo ang pagpapatawad ng Diyos at malalim ang pagkaunawa mo sa pagpapatawad ng Diyos sa atin, then magagawa mo talagang magpatawad. Then pag hindi ganun kalalim ang pagkaunawa mo sa pagpapatawad ng Diyos, then mahirap para sa iyo ang pagpapatawad. Possible pa nga na ayaw mo nang magpatawad. Kaya nga dapat unahin at isipin na merong nagpatawad sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Hindi ko deserve ang pagpapatawad ng Diyos, pero pinili pa din ng Diyos na patawarin ako. Dahil hindi din deserve ng mga taong nakasakit sa iyo na patawarin natin sila. Pero alang-alang sa pagsunod natin sa utos ng Diyos, pinili natin sila ipatawarin gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Amen po? Amen. Kung usapan lang ang salitang deserve, wala tayong deserve kasi makasalanan tayo. Wala tayong deserve na mabuting bagay mula sa Diyos. Kaya nga tinawag siyang grasya. Tinawag siyang regalo ng Diyos. Pag
ginawang regalo ng Diyos ang pagpapatawad, ginawang regalo ng Diyos ang kaligtasan. Ang tawag doon ay grace alone. Amen? Regalo ng Diyos ang eternal life, kaya tinawag siyang grasya. Kaya hindi natin deserve ang mercy, hindi rin natin deserve ang mercy o awa ng Diyos. Hindi rin natin deserve. Kaya nakapaloob pa rin ang mercy sa grasya ng Diyos kasi hindi rin natin siya deserve. Ang kahulugan ng grasya, yung mga bagay na hindi natin deserve pero ibinigay ng Diyos. Ang mercy, hindi rin natin siya deserve. Kaya ang mercy, nakapaloob pa rin siya sa grasya ng Diyos. Amen po? That's why salvation is by grace alone, through faith in Christ alone. Ephesians chapter 2, verse 8-9. So yun, yung mga nagsasabi sa ating kapwa na hindi niya deserve patawarin ko, isipin nyo, hindi mo din deserve na patawarin ka ng Diyos, pero pinili ng Diyos na patawarin ka. Then ganun din ang gagawin mo sa iyong kapwa, patatawarin mo din siya. Amen? Dahil tulad niya, isa din tayong makasalanan. Hindi natin deserve ang kapatawaran ng Diyos, pero pinili ng Diyos na patawarin tayo through Christ. Amen. Maaaring sabihin niyo sa akin, brother, hindi mo alam, ang ginawa niya sa akin sobrang sakit. Kahit aso, hindi kaya kainin yung sakit na ginawa niya sa akin. Yes, talagang masakit. Pero babalik tayo, ano ba ang pagpapatawad? Ano po ba ang pagpapatawad sa first point natin? Hindi ka in denial sa pain, hindi ka in denial sa feelings, ang nilelet go mo ay yung grudges and bitterness at ang revenge. So ano ba yung dapat natin gawin? Ano pa ba yung dapat natin gawin? Do not seek revenge. Dumarating talaga tayo sa point na gusto talaga natin gumanti, pero ano ba ang command ng ating Panginoon? Leviticus chapter 19 verse 18. Do not seek revenge or bear grudge against a fellow Israelite, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Amen. Himay-himayin natin ito, no? Sa una, sinabi diyan, do not revenge or bear grudge. Dito, pinagbabawal ng Diyos na huwag tayong magkaroon ng sama ng loob at huwag tayong gumanti sa ating kapwa. Ibig sabihin nito, nilelet go na natin ang ating sama ng loob, nilelet go na natin ang anger. Yung anger dito, ang usapan diyan is destructive anger. Amen po? Hindi lahat ng galit ay masama. Amen. Kaparehas ng ating mga magulang. Di ba? Minsan nagagalit sa atin ang ating mga magulang, dinidisiplina tayo ng mga magulang. Minsan nakakapagsalita yung mga magulang natin ng hindi magaganda sa atin. Pero, ano yun? Pag-ibig yun ng magulang sa atin, ayaw ng mga magulang natin na mapariwara tayo. Gusto ng ating mga magulang na mapabuti tayo. Kaya minsan, nagagalit sila sa atin, napagsasabihan nila tayo. Pero, pagmamahal nila yun, hindi talaga siya galit na hindi talaga siya galit na destructive, kundi para yun sa kabubuti natin. Amen? Meron tinatawag na holy anger. Ang Panginoong Yesus, nung nakita niya ang temple, kung saan nakita niya ang madaming nagtitinda, ang sabi ng Bible, nagalit ang Panginoon. That is holy anger. Bakit nagalit ang Panginoon? Bakit siya tinawag na holy anger? Kasi nga, sinasaway na talaga ng Panginoon doon is yung mga taong nagtitinda, mga nagsusugal, and yung mga tulisan na nandun na nakatambay, even mga siguro may mga prostitution pa doon sa na yun. Doon na sila nagano sa ng templo, sa harap ng templo. Sabi ng Panginoon na huwag niyo nga pastanganin ang bahay panalanginan ng Diyos. Doon, katitinda doon ang mga nagsusugal, tinatambayan natin ng mga tulisan, kaya nagalit ang Panginoon. Ngayon, ang sinasabi dito sa Leviticus 19 verse 18, ito yung destructive, ito yung sinful na anger. Yung dahilan kung bakit maraming tao gusto talaga nilang gumanti. Talaga. Ngayon, sabi ng Panginoon dito, do not seek revenge. Bakit yun ang sinabi ng Lord? Kasi ang pagiganti natin is out of impure motives, out of bitterness. Kasi hindi tayo perfect. Kaya sabi ng Panginoon, akin ang pagiganti. Bakit? Dahil ang Diyos ay holy, righteous, so ang kanyang pagiganti ay makatarungan. Hindi katulad ng tao. Amen, no? Kasi pag gaganti tayo sa ating kapwa, masama yung iniisip natin, pero ang Diyos ang paggumanti, justice yon, makatarungan yon. Dahil alam ng Diyos kung tama at mabuti. Hindi tayo may position sa pagiganti, ang Diyos ang may position. Siya lang ang gagawa niya. Kaya sabi ng salita ng Diyos, do not seek revenge or bear grudge. Amen. Pangalawa, ang sabi niya dyan, love your neighbor. Napansin nyo, kaysa sumama ang loob mo, sabi doon,
mahalin mo ang iyong kapwa. O gawin natin literal, no? Ibigin mo ang iyong kapitbahay. Amen. Kaya mo ba natin ibigin ang ating kapitbahay? Amen. Hindi ba? No? Kasi, kung hindi mo kayang ibigin ang iyong kapitbahay, mas lalong hindi mo kakayanin ibigin ang iyong kaaway. Amen. Nautos din po yun ng ating Panginoon. At kung hindi mo kayang ibigin ang iyong kapwa, mas lalong hindi mo kakayanin ibigin ang Diyos na hindi mo nakikita. Amen po ba? Sabi ng Bible, love your neighbors. Tinatanggal mo yung yung sama ng loob. So, tinatrato mo ngayon ang iyong kapwa with compassion and respect. At hindi lang yon. Nung sinabi ng Panginoon na love your neighbor, ano yung kasunod? Ask yourself. Amen. Mahal niyo po ba yung sarili niyo? Kung mahal niyo ang sarili niyo, then sinabi ng Panginoon, ganun din dapat ang pagmamahal mo sa kapwa mo. Amen po ba? Sa totoo nga lang po, no, meron pong bagong command ng ating Panginoon sa New Testament in John 13 verse 34 na sabi doon ng Panginoon, love one another as I love you. So, why nagbigay ang ating Panginoon ng bagong command, no? Kasi po, no, marami po ngayon sa mga tao, even ang kanilang sarili po, hindi nila kayang mahalin. Naalala nyo, no? Marami pong mga taong nagpapakamatay, kaya nilang saktan yung sarili nila. Ibig sabihin po, kahit yung sarili nila, hindi nila kayang mahalin. Kaya naman po, ang ating Panginoon, sinabi po ng ating Panginoon, love others as I love you. Amen. Kasi po, kung ang pag-ibig ng ating Panginoon ang ibibigay natin sa ating kapwa, sigurado po na tapat at matuwid ang pag-ibig na yon. At talagang totoong love kung may ibibigay natin sa ating kapwa. Amen. Ang tanong, madali po ba yan? Siyempre, mahirap yan, lalo na kung sobrang ang nasaktan at inoko, inabuso at pinagsamantalahan. Pero kung totoong may Kristo ka sa iyong puso, magagawa mo yun kahit mahirap. Alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diyan na po papasok yung Philippians chapter 4 verse 13 na I can do all things through Christ who strengthened me. Amen. Yun yung lakas po na binibigay sa atin ng Panginoon. Yun po yung magtutulak by grace of God. Yun po yung magtutulak sa atin na kahit hindi deserve ng ating kapwa na magpatawad tayo, so magagawa po natin through Christ who strengthened us. Amen. Ang hirap, no? Ang hirap po talaga, no? Hindi po talaga, sabi nga po nila, no? Ang buhay Kristiyano po ay hindi simple. It's impossible. Isipin mo, no? Kaaway mo, iibigin mo, no? Kaaway mo, papakainin mo. Kaaway mo, bibigyan mo ng papainumin mo, no? Ang hirap po, no? Pero kung si Kristo po ay nasa atin, amen, magagawa po natin yon sa tulong at lakas ng ating Panginoon. Kaya abangan po natin yung next point ko dito, about reconciliation naman, sa mga susunod na torno ko, para maunawaan natin ang kabuuan sa next study natin. Dito, it's all about reconciliation naman, sa susunod na mga torno ko, no? Yung iba naman kasi, iba yung pagkakaunawa about forgiveness. Akala nila, ang pagpapatawad, pag nagpatawad na ako, ibig sabihin, nagtitiwala na ako sa Kanya. Ay hindi. Lalo na yung mga nanloko sa inyo, bakit kayo magtitiwala? Real talk lang, no? Kung ako niloko ninyo, patatawanin nyo kayo dahil yun ang utos ng Diyos. Pero hindi ako magtitiwala sa inyo. Kasi pag nagpatawad, ang pagpapatawad, binibigay, pero ang pagtitiwala, binibuild po yan. Binibuild po. Ang inutos po ng ating Panginoon, magpatawad po tayo. Pero hindi po sinabi ng Diyos na magtiwala tayo kaagad sa tao. Binibuild po yan. Amen? Kaya nga po tayo, kahit po ang Panginoon, tinitest muna po yung pananampalataya natin kung totoo. Amen? So, ganun din po, ang pagtitiwala, binibuild po yan. Kasi, protection natin yun sa ating sarili. Magpatawad kayo, pero wag muna kayo basta-basta magtiwala, okay? Protection yun para sa mga sarili nyo. Kaya wag basta-basta magtiwala. Amen po ba? Lalo sa mga inutangan dyan, sabi next month na, mabayaran ko na. No? No? Huwag po kayong mag-alala, I feel you. Amen? No? Pag naiintindihan kasi natin ang mga definition dito sa Bible, hindi tayo magiging mali-mali. Ulitin ko, no? Ibigay nyo ang pagpapatawad, pero huwag basta magtiwala kasi binibuild yan. Ipakita muna nila na katiwa-tiwala sila. Lalo na sa mga humuda sa inyo. Tandaan natin, kailangan yung i-guard ang inyong mga sarili. Baka saktan na naman nila kayo. Tuloy-tuloy na magpatawad 70 times 7. Dapat generous sa pagpapatawad natin, pero hindi ang pagtitiwala. Lalo na sa mga taong nakasakit sa atin at nangloko sa atin at ang abuso. Amen?
Ang matindi dyan, sinabi sa Leviticus, sinabi dito sa last, I am the Lord. So, bakit mo sinabi sinabi at nilagay pa dito na I am the Lord? Ini-emphasize dyan na ito mismo ay galing sa ating Panginoon. At ang command dyan, hindi si Moses. Ang may command dyan, walang iba kundi ang Diyos. Nandoon ang authority na sinasabi ng Diyos, pinatawad ko kayo. Magpatawad din kayo sa mga taong may malaking mga kasalanan sa inyo. Dahil sinasabi ng Lord na mas malaki ang ginawa niyong kasalanan sa akin. Pinapaalala sa atin ng Diyos, hindi natin deserve ang pagpapatawad. Hindi talaga tayo makakalapit sa Diyos kasi makasalanan tayo, pero dahil kay Jesus, ang nagbayad ng lahat, ang ating Panginoong Jesus, kaya tayo ngayon ay nakakalapit sa Diyos. Ang tawag doon ay grace. Kaya nung sinabi ng Panginoon, I am the Lord, sabi ng Lord, binigyan kita ng maraming chances. Then, ganun din ang gawin mo sa iyong kapwa. Patawarin mo sila. Patawarin mo sila. Amen. 1 Corinthians 13:5. Sabi dito, or good, it does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wrong. Amen, no? Ang context po ng verse na ito is about love. Kaya sinabi po dito, love keeps no records of wrong. Amen. Sa chapter 13, kung papansin nyo, ang immediate context niyan ay titingnan natin sa chapter 12 hanggang sa chapter 14. Sa chapter 12, ang subject is gift of the Holy Spirit. Then sa chapter 13, ang subject is love. Then sa chapter 14, babalik ulit tayo sa gift ng Holy Spirit. Parang tinapay lang yan na nasa gitna ang palaman. Nakuha niyo po, anong halaga ng gifts ng Holy Spirit kung wala kang love? Kaya nga sabi ni Apostol Paul, kahit makapagsalita pa ako ng iba't ibang wika at wika ng anghel, kahit na may malaki akong pananampalataya at sabihin ko sa bundok na ito, tumalon ka at lumipat sa dagat. Ang sabi ng salita ng Diyos, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw or pompyang na umaalingaw o maingay. So, ganyan din po ang forgiveness. Kung hindi ka magpapatawad sa nagkakasala sa iyo, kahit anong serve mo sa Lord, kahit anong gawin mo mabuti, kahit dito ka pa tumira sa church, kahit mawawalan nyo ng saysay, dahil hindi ka din patatawarin ng Diyos kung hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Amen? Ngayon, isa sa katangian ng love, ang sabi rito, keeps no records of wrong. Baka tayo nililista natin yung mga kasalanan na nagawa sa atin ng ating kapwa. Kaya minsan may mga nag-aaway na mag-asawa, naalala mo yung ginawa mo nung nakaraang 10 taon, at sasabihin niya yung kasalanan niya, at sasabihin ng kasalanan niya yung kasalanan ng kanyang asawa with feelings pa, no? Isipin mo, no, pinatawad mo na, pero every time na magkaaway kayo, ipapaalala mo yung kasalanan na ginawa niya ng 10 taon lang nakalipas, no? Sabi ng Bible, love keeps no records of wrong. Tapos na yun. Kaya nga yung title natin is letting go of the past, embracing the future. Kailangan yung past natin mag-heal na. Kasi kung hindi ka magpapatawad, hindi mag-heal yung sugat. Amen? Para siyang, alam niyo po yung sugat na, no? Na kung yung sugat na laging natatamaan, pag lagi siya natatamaan, hindi po siya mag-heal. Parang ganun din po sa natin, kung hindi natin palalayain yung sarili natin sa galit at suot, hindi po mag-heal yung sugat at sama ng loob natin, no? Amen, no? At para po sa ating conclusion, magtatapos po ako sa dalawang verse na ito ng Matthew chapter 6, verse 14, na naniniwala po ako na ito po talaga yung buod na pinag-aralan natin sa araw na ito, no? Amen. Matthew 6:14, verse 14 to 15. Verse 14, if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. Verse 15, but if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sin. Amen, no? Simple po yung principle ng ating Panginoon, no? So pinapatawad po natin yung mga nagkakasala sa atin, makakasigurado po tayo na patatawarin din po tayo ng Diyos. Pero kung hindi natin patatawarin yung mga nagkakasala sa atin, siguradong hindi rin tayo magpapatawad ng Diyos. Kaya nga po sabi ko, kung hindi po tayo magpapatawad, mawawalan ng saysay yung mga ginagawa nating mabuti. Dahil hindi rin tayo patatawad, hindi rin tayo makakatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Amen?
Kaya mga kapatid ko, kung sino man yung mga taong nanakit sa inyo, maaaring yan ay member ng pamilya nyo, maaaring karelasyon nyo, maaaring yan ay kapitbahay nyo, or kaibigan nyo, or ka-churchmate nyo, or ka-workmate nyo. Piliin pa rin natin magpatawad. Palayain natin ang ating sarili, dahil kapag ikaw ay nagpapatawad, lumalabas ka sa kulungan at makasiguradong ang patatawarin ka din ng Diyos gaya ng pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin. Amen. Amen po. Praise God. Amen. So let's all stand mga igsoon. Praise the Lord for the message nga atong nadungog karon. Are we blessed nga ipasaylo ta sa Ginoo? Are you happy? You know, if you are not forgiven by God, no matter how rich you are in this world, you end up in the lake of fire. And that's tragic. Kaingon ko nga, may pawa na lang nabuhi kung may impyerno lamang lang di ay. Kaya whatsoever happens in this life, bisan sa kanindot, if I end up in the lake of fire, it's eternity, it's eternal, useless ang dark life na po din sa kalibutan. So that's why, brothers and sisters, let's treasure that forgiveness that God has given to us. Let's treasure that reconciliation that God has given to us. Let's treasure this relationship we have with God through His Son, the Lord Jesus Christ. And I'm so blessed with the message because the very person nga ni pasaylo na tuuna is Jesus. Very person nga ni pasaylo na tuuna is ang Ginoo. And the reason we can forgive others, it's because also of His forgiveness to us. The message told us that we reflect the nature of Christ, the nature of God. And one nature of God is He is forgiving. He is gracious and He is merciful. And so therefore, as Christians, we are called by God to be gracious, to be merciful, and to be forgiving. It is divine to forgive. It is God-given ability. Dili ni from us. Dili ni gikanato. Because we are sinful. So brothers and sisters, lift up to the Lord all the grudges and bitterness we have in this heart. Dili buat pasabot na dili nata masuko sa mga nagpabadlong. Dili buat pasabot nga kalimtan nato at tanang himo. Dili buat pasabot nga dili buat pasabot kung pasalig na ta pagbalik. The whole point of the message is that let's give up that heart to revenge. Let's give up that heart of grudges and bitterness and let Christ fill in with love, compassion, and grace. Entrust these people na pasakit ka nato diyas Ginoo. And pray that these people will receive also the forgiveness that we receive from God. Pray that these people will be born again through the power of the Holy Spirit. Pray that these people will understand the beauty of the gospel of Jesus so that they will be like us, will humble themselves before them, before us, and before anybody. So brothers and sisters, let's come to the Lord and ask that power to extend the forgiveness. Amahan namo nga lagit nun among kang gipasalamatan sa mensahe nga among nadungog. Katinuod kayo Ginoo nga kung kami ang pabuton, we can never forgive. Kung kami ang pabuton Ginoo, daghan ang mga matay nga tao because we are evil in our wicked ways. But thank you, Lord, for the love and for the grace that you have changed us every day of our lives. From day to day, glory to glory, you have changed our hearts. We struggle at times, Lord God, to release forgiveness. But Lord, we trust you that you change our hearts and our person. That we will entrust these people into you, O God. Tabangin kami, O Diyos, sa among kinabuhi. And even if, Lord, kami wala kami napasaylo diha kanimo, O Diyos, forgive us. We humble before you. Forgive of our sins, O God, sa buhat, sa unahuna, o sa sulti, Ginoo. Kung tabangin kami, Ginoo, sa aming spiritual life na magamit kami sa imong buhaton, tabangin kami, Ginoo, nga mas maduol, masuod kanimo, mas mahimong maliwat sa imuha, o puno sa imong espiritu, sa imong mga pulo. Use us mightily, O God, and the blessing of the spiritual relationship, Lord, kining amo ang panglawas Ginoo nga pisikal. Kung anaaman may mga balatian nga gipinpin karon amo kining bisalig kanimo Ginoong Hesus.
Amo mga kaigsuunan nga naay mga balatian, Lord, we pray in the mighty name of Jesus. That bunga sa imong pagpanalangin espiritual, mao Ginoo ang paghatag kanamo kaayuhan sa mga balatian. Paghatag Ginoo sa milagro, Lord, sa maayong panglawas, ibalik nimo Dios ang mga kusog. Ibalik nimo ang kaaptik sa among pagabatanon, Ginoo. Even Ginoo, lain nga bunga sa imong espiritual nga panalangin na sa among mga financial usab nga ginahanglan, Lord, sa among pamilya, sa among mga kabatanunan, sa among mga papa at mama. Lord, we pray for blessings sa among mga trabaho, promotion, Ginoo, even sa mga business namo, Lord, expansions, even, Lord, sa among ipangtanom, ipangbuhi, Ginoo, you bless, Lord, that it will bear fruit, Lord God, it will multiply, Ginoo, and they will just enjoy the harvest, Lord Jesus. Lord, dili man among matagsa-tagsa tanan nga concern sa among kinabuhi, but is it Sifag family, among gi-entrust ang among espiritual, among gi-entrust ang among physical, ug among gi-entrust ang among financial needs diha kanimo. Kini Sifag nga simbahan, may you make this grow, Lord God, in all aspects of life. Salamat, Ginoo, that as we declare this song, may you speak to us. As we declare this song, may you minister to us in the mighty name of Jesus. Let's sing the song. Let's talk to the Lord in Jesus' name. Hallelujah.
salamat sa